Ito pong mag-aamang Duterte, itong tatlong itlog, ayon sa ating title. Itong si Rodrigo Canor, itong si Baste Duterte at itong si Pulong ay ayon po sa kanilang kapatid, sa kanilang kapamilya, ano, na si Sara Duterte ay sila daw po ay sabay-sabay natatakbong senador. Ayan, nako, balitang patawa, balitang ano bang tawag sa balita na to, no? Ano ang ating reaction dito? Pag-uusapan po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kayo, mga kabunyog, mga kababayan ko, ano ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni Sara Duterte na ang kanyang airpat at dalawang ugok na kapatid, ugok talaga, no? Pati yung tatay niya ugok, ay sabay-sabay tatakbong senador. Anak ng Pasig naman kayo. Anak kayo talaga na mga kwek-kwek sa Davao, no? Anak kayo ng mga kwek-kwek sa Davao. Sabay-sabay natatakbong senador, si Canor Digong Duterte, si Pulong, at itong si Baste Duterte. Anak ng Pasig talaga. Ano na po ang nangyayari sa bayang Pilipinas? Nung una akala ko joke yan eh. Actually, nabalita na to nung nakarang araw. Kaya ako ang unang reaction ko, ha? Si ano ba? Akala ko nung una fake news pero ano lang, satire news. Alam niyo yung balitang nagpapatawa lang. Abay, totoo nga ang balita. Galing mismo sa bibig ni Sara Duterte, tatakbo ang kanyang tatay at dalawang kapatid. Senador, ipapakyawin. At mukhang siya ay babalik po sa pagka-mayor ng Davao City. Anak ng putakti talaga, no? Anak ng kwek-kwek. Kung sana ang naging balita ay ganire. Mga Duterte, titigil na sa politika. Ayan, first time sasang-ayon po ako. Kung ganun sana ang balita, natitigil na sila sa politika. Ay hindi. Tatakbo daw senador. Kaya nagulat tayo yung reaksyon natin. Talaga bang ganun na kagarapal? Alam natin na garapal itong mga Duterte. Pero grabe po yung kagarapalan. Talagang akala ko sagad na yung pagkagarapal. Meron ba pala? Kumbaga hindi natitigil eh. Tatlo. Grabe. History ito kung sakali po. Manalo, matalo yan. Matalo, manalo. Yung mag-aamang tatlong itlog na yan. Pag tumakbong senador yan, history po yan in the making. Kasi ang nakita natin na sabay na tumakbo sa Senado, so far yung sabay, si JB Ejercito at Jinggoy Estrada, magkapatid, sabay din nanalo. Kakalungkot, no? Yung political dynasty na isang napaka bulok na sakit. Ito'y sakit ng lipunan, itong tinatawag na political dynasty. Ibig sabihin po niyan, mga kabunyog, mga kababayan, ibig sabihin ng political dynasty, hawak na lang po ng iilang pamilya o iilang pamilya ang kapangyarihan sa politika. At yan po ay alam nating lahat. Realidad yan eh. Sa bayan-bayan, sa mga lalawigan, probinsya, sa syudad, no? Mag-asawang mayor, magkapatid, mag-ina. Sila yung mga mayor, vice mayor, may konsehal pa ng bayan. Pati sangguniang kabataan, dynasty na rin. Bata pa lang, tinetraining na maging trapo. Bata pa lang, SK. Hanggang barangay po yan. Oh. Ganon din sa lalawigan, sa mga probinsya. Governor, vice governor, tas congressman. Ganyan ang tinatawag na political dynasty. At yan ay realidad po sa bawat bayan at bawat probinsya sa ating bansa. Kumbaga, hindi na lang sila politiko. Politikong negosyante, negosyanteng politiko. Ginawang negosyo ang politika bukod sa talagang nagne-negosyo pa sila. Antindi po, di ba? On the national level man lang sana, magdalang hiya itong mga kapalmuks na mga politiko na to, no? Kapalmuks nga eh, yung salitang kapalmuks ay kulang pa sa kanila eh. Yung kapal ng muka. Hindi na nga makapal ang muka eh.
Ano ba yung word na mas makapal pa sa makapal, di ba? May word ba na mas makapal sa makapal? Iyon sila eh. O, tignan nyo ha. O, Cayetano, magkapatid yan, nagsasalimbayan lang yan. Salimbayan. Pero nagsasabay po yan na nagkakaroon ng term. Si Pia Cayetano, Alan Cayetano. Kasi 6 years, 6 years, pero may interval. So, mag-ina, Mark Villar, si Sintianak Villar. O, gagraduate na po si Cynthia Villar. Kasi ang isang senador, 2 term lang. Ibig sabihin, 2 6 na taon. Unang term, 6 na taon, senador. Pangalawang term, 6 na taon. So, total yan, 12 years. So, graduate na si Sintianak Villar, papalitan ng Camille Villar. Kaya ang pagmumukha ni Camille Villar ay nasa lahat ng poste ng Pilipinas na. Hindi lang sa lupa magaling yung mga Villar, ano? So, ganyan. Ganon din si Villar, Cayetano, Ejercito, Estrada, magkapatid, mag-ina, magkapatid na Cayetano. Yung Binay, muntik na. Itong si Binay, pangalan nito, si Nancy. Nancy Binay, Jojo Binay. Kung nanalo si Jojo Binay, di may mag-ama. Nung unang panahon, nung panahon ni Erap, alam ko, nandyan si Loy Ejercito, tsaka si Jinggoy, nagsabay din, mag-ina. Kung yung Tulpo naman, papasok na rin sa political dynasty, Tulpo, baka papasok yung Erwin Tulpo kasi malakas sa survey. Ang alam ko, yung anak pa ni Rapi Tulpo, congressman ng Quezon City. Ganun yun. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Political dynasty hanggang sa national level. Amy Marcos. Hindi natin alam kung sinong Marcos ang papasok dyan. Ibig sabihin, napakalala na nga po ng political dynasty, hindi lang sa local level, kahit sa mga national position. Ang gagawin ng Duterte, gagawa sila na naman ng record. Hindi natatapos ang record ng mga Duterte, no? Kung sa record, marami silang record at record na yung kanilang napakaraming record ng kawalangyaan, kakapalan ng muka. Ito nga po yun. Magiging electoral record to kung sakali po. Kung itutuloy ng mga Duterte yung plano nila, 3 po mag-aama. Si Canor Duterte, si Pulong, at si Baste tatakbo sabay-sabay. Sabay-sabay, sabi nila Gonzaga, no? Sabi ni Tony Gonzaga, sabay-sabay, sabaw-sabaw, natatakbong senador. San sila humuhugot ng kapal ng muka? Ang tindi po niyan, walang hiya-hiya yan, ha? Akala natin, kaya nag-resign si Inday Takaw, nagkaroon ng kahihiyan kahit konti. Sabi natin noon, kare-resign lang po ni Sara Duterte nang pumutok yung balita na yan. Kare-resign lang po ni Sara Duterte sa DepEd. Sabi ng ibang mga netizen, mukhang tinablan ng hiya itong si Inday Takaw, ano? Pero sa akin nga, nag-iisip tayo, mukhang may plano to sa politika. Parang maniobra nila ito. Or baka talagang sisipain na siya sa Marcos administration. So whatsoever, pagka-resign po ni Inday Takaw Sara Duterte bilang DepEd Secretary, ito na yung bumulaga. Wala pang 1 linggo. Hindi na nakapag-antay ito mga Duterte. Baka sila'y nag-meeting, hindi natin alam, no? Nag-meeting sila tapos napag-desisyonan yung 3 itlog tatakbong senador. Anong dahilan? Diba, sa punto ng kahihiyan, nakakahiya talaga eh. Talagang ang tingin nila sa mga Pilipino, gagaguhin nila at gago ang pagka ganyan po, lantarang pang-insulto yan. Pero mo mag-aama, paano mo iboboto yon? Duterte, Duterte, Duterte. Diba? Ano pa ba? Duterte, Duterte, Duterte. Diba? 3 Duterte. Sa isa pong eleksyon, ng senador, 12 lang ang binoboto. Kasi 24 yan. Nagpapalit po ng senador every 3 years kasi nag-e-expire yung first batch. Di yung 12 naman, yung another 12 na naman. Ganun po yan eh. So sa bawat election, every 3 years, 12 na senador ang binoboto. Kung doon pa lang sa 12 senador na iboboto ng tao, 3 agad yung Duterte. Isipin nyo yan.
At ito tanong, halimbawa, si Canor, isa-isay na lang natin. Individual merit, merit, kung meron niyang merit. Si Canor Duterte, ilang taon na ba? 72 ba? 75 o 78 na yan si Canor. Nakita niyo naman maglakad eh. Uugod-ugod na eh. Ang malakas na lang kay Duterte, ang matigas na lang kay Duterte yung muka. Pero yung kanyang katawan wala na eh, lelembot-lembot na eh, hirap na maglakad. Muka na lang ang matigas kay Duterte. Tsaka yung bibig niya, matigas pa yung bibig niya. Tapos tatakbong senador, di 6 na taon. Baka diyan na siya mamatay. Hindi ko alam, di ba? Only God knows. Pero grabe po naman kagarapalan. Ang dami pang sinasabi ng padrama-drama ni Canor. Talagang mahilig magdrama tong mga itlog, mga betlogs na to no? Itong mga Duterte betlogs, tawagin nating mga Duterte betlogs. Ang baho ng betlogs ng mga to. May mga padrama-drama pa na dahil retire na daw, magpapahinga na. Ang dami mong drama, Canor. Sabi ko sa inyo, si Canor, madaming drama. Yung pala, tatakbong senador. Para saan? Wala, hindi sila nakontento doon na galing na siya doon sa pagkapangulo. No? Alam nyo, dapat nga ganito. No? Sa kay Duterte pa lang tayo. Dati kang pangulo. Dapat pagtapos ng term mo, ano ka na statement man lang Alam mo yung statement? Yung kagalang-galang ka na, naretirado ka na, meron ka ng legacy na naiwan. Dapat ganon. Parang sa ibang bansa, may ganon silang legacy. Halimbawa, sa Amerika, si Jimmy Carter. Nung si Jimmy Carter ay, buhay pa yan nawala na sa pagkapangulo, naging statement na lang siya. Nagkakaroon siya ng mga project housing as private individual. Hindi siya ganong nagko-comment sa politika, pero pag nagko-comment siya, pinakikinggan ng tao bilang statement. Ganon din halimbawa si George Bush, si Barack Obama, si Bill Clinton. Hindi na pumapasok sa mga elective position kasi naging presidente na sila Meron silang kahihiyan. May dignity. Di ba? Dignity, kahihiyan. Dito po sa Pilipinas, only in the Philippines, hindi po lahat ng kabaligtaran. Hindi kahihiyan. Dito ang mas pinatatampok po ng mga politiko, kawalang hiyaan. Yan, mas yan ang gusto ng mga politiko. Yung walang hiya-hiya dito. Walang mahihiya. Di ba? 3 sila mag-aama, tatakbong senador. Walang hiya-hiya Ginagago nila ang mga Pilipino Panggagago po yan. Di ba? Hindi nahihiya si Canor na dati siyang presidente, tatakbo pang senador. Ugod-ugod na yan. Ang sabi ng una, siya ay magpapahinga na. Di ba? Tignan nyo naman si Baste. Inamin nila kaya nag-mayor yan si Baste. Tamba yan. Naging vice mayor pa muna yan yata ng ate niya, ng si Inday Takaw Sabi nila, wala si Baste, sabi ni Canor to ni Rodrigo Duterte. Tambay-tambay yan si Basti sa Davao para may silbi, pinatakbo daw nilang vice mayor. Kaya ngayon, pag magsalita, parang tambay pa din Pa-war on drugs na naman si Baste. Ano ba nangyayari sa inyo mga taga Davao? Sa bagay, hindi lang naman sa Davao yan Talagang ang political dynasty, sakit na ng Pilipino yan. Tignan nyo, tambay, naging vice mayor. Tambay yun, inamin na tambay Ano kayang ginawa ni Bastian? Hawak nila yung Davao. Ngayon, mayor na. Itong tambay na ito, ngayon, tatakbong senador. Si Polong Duterte, congressman. Pagka-congressman, tatakbong senador, ano bang nagawa niya? Nasaan ba yung 51 billion mo, Polong? Saan mo dinala yan? Kaya alam nyo, sasabihin kayo, lagi niyong binabati ko itong mga Duterte Ano sa tingin nyo? Akala ko nga, ang pinakamakapal na mukha na politiko, Villar, di ba? Si Villar, sobrang kapal ng mukha Hindi pa tapos ang term, talagang papalitan na ng anak niyang si Camille. Kumbaga, sinisigurado nila na ang maiwan doon si Mark Villar, papalitan ni Camille Villar. Kaya yung mga poster ni Camille Villar,
Nandun na yung pagmumukha ni Camille Villar sa mga waiting shed, sa mga poste, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit na undas, kahit mahal na araw, di ba, wala silang pinalalampas na mga okasyon. Basta nandun na yung hilat siya ng pagmumukha ni Camille Villar para papalitan. Napakakapal ng mukha nun, di ba? Pinakamayamang pamilya yan sa Pilipinas, ha? Daming kwarta niyan. So, kailangan yung 2 seat sa Senate ma-maintain ng Villar. Oh, matindi tong Duterte, breaking the record, ha? Breaking the record, 3 agad. Sabay-sabay. Wala nang yung, ikaw muna pulong. Next election, si Bastimal. Sinagad na. Sagad. Kasi tignan nyo, ang mga Cayetano makapal lang muka, pero hindi sabay. Si Alan muna, tapos si Pia, nag-i-interval, tapos may time nagkakasabay na sila sa term. Pag pa-expire na si Pia, nakakasabay niya si Alan. Ganun yun eh. Kasi 6 years, pero yung interval, magkaiba. Ang mga Duterte, sabay-sabay. Kaya breaking the record, at 3 sila. Kaya nga, bakit pa magpapaiwan si Inday Takaw? Ba't hindi pa gawing 4? Diba? Anak kayo ng tipaklo. Anak kayo ng mga kwek-kwek sa Davao talaga. Kumbaga, di nandyan na. Kung 3 isipin nyo kung mangyayari, kung talagang magiging impyerno na ang Pilipinas, sana magising na ang taong bayan. Rodrigo Canor Duterte, senador. Baste, senador. Polong Duterte, senador. Yung si Bongo, tagahimod ng puwet ni Duterte, re-election ni senador. Si Bato, senador. Si Tolentino, senador. Kung mananalo yan, di 6 yung Soli Duterte. Baka susunod pa si Inday Takaw dyan, di ba? Wala na. Babuyan na ito, mga kabunyog, mga kababayan. At hindi sila nahiya. Dapat dito, ang tao nagre-react. Sobra to. Sobra ito. Anong meron sa Senado? May nagsasabi. Nako, Kulex, kaya ano yan, naghahanda yan sa ICC. Iba nga naman pag senador na si Canor, di ba? Marami siyang pwedeng gawing magtago sa Senado o anong mga gagawin nilang lusot. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Anong masasabi nyo? Sa lahat ng trapo sa Pilipinas, ito pinakamakapalang mukha. Ha? Senador agad, 3. At hindi ito fake news, ha? Hindi ito fake news, mga kabunyog. Sa bagong Pilipinas, ang bundok isisigaw. Kaya nga, pagka-resign ni Sara Duterte, hindi pa umabot 1 linggo, ito na yung balita. Talagang talamak. Mga kababayan, hindi na lang ito usapin ng politika. Usapin po ito ng ating demokrasi, ng ating demokrasya. Anong susunod dyan? Anong susunod dyan? Baka pati yung Hanilet tumakbo na din. Sino pa? Lahat ng Duterte. Baka darating ang panahon, Presidente, Vice President Duterte, Sus Mariosep. Mga kabunyog, mga kababayan. Ala na eh. Gaguhan ito. Walang hiyaan ito. Walang hiya-hiya. Total, wala namang hiya itong mga magnanakaw na total, hindi na hiya itong mga Duterte. Ano na rin natin, diretsin. Mga mamamatay tao na mga pamilya, mga magnanakaw na pamilya, mga bastos, mamamatay tao, protector ng rapist na si Kibuloy, ayan sila, diretsuhan tayo. Total, garapalan. Garapalan ito, mga kabunyog, mga kababayan. May mga Hudas Hudas pa yan, makatsaya na yan. Kaya sigurado ko, sinong gagastos sa kampanya ng mga Duterte, bukod sa napakadaming ninakaw ng mga yan. Ano ba, sa tingin nyo, yung mga intel pan ni Duterte, yung mga pork barrel ni Duterte, kita mo, puro Duterte, no? Si Canor, yung pork barrel, yung intel pan niya. Pati yung nakakulambat nila sa Parmali, posibleng wala sila kotong dyan sa 11 billion sa Parmali, tao ni Bongo. Yun naman mga confidential pan ni Inday Takaw, kahit COVID, daan-daang milyon yun. 480 million yearly. 480 million, umabot ng billion. Yung 51 billion pork barrel ni Pulong at yung hindi pa natin alam.
Sipin nyo yan. Bukod sa perang ninakaw ng dinurobo ng mga Duterte sa Pilipinas, napakatakaw nito sa pera. Ang kampanya niyan, ipipinansya ng China. Yan ang napakasakit. O yung mga kinita nila Duterte sa Pogo-Pogo. Alam natin, hindi naman nila aaminin yan. Pero nabuking nga, kahit si Roqueta, tignan yung si Roque. O, yung kanyang executive assistant, doon nakatira sa Pogo-Pogo na yon. O, di ba? O, di ba? O, ngayon, sino magpipinance ng kampanya ng tatlong betlog na yan? Yan tatlong betlog na Duterte na yan. Tatakbong senador, national yan. Siyempre, magpapatipo ng tao yan, magpapalamo ng kwarta yan. China, kasi papabura ng China yan, kasi talagang tuta nila yan, at isasagad nila, tatlo agad. Ang lakas ng loob nila. Isipin nyo kung gaano ang ibubuhos na kwarta niyan sa 2025. Tatlo agad. Hayaan nyo na yung Davao City. Talagang mananalo si Inday Takaw dyan. Wala tayong magagawa dyan eh. Talagang malakas dyan sa Davao City. Ilang dekada na sila dyan. Pinag-uusapan dito, Senado. Senado po. Di ba? Edi pag bumoto ka sa mga Duterte, parang binoto nyo yung China. Dahil talagang China po yan. Nakita nyo naman talagang lahat ng pagsisipsip sa China. At makita nyo, pag nanalo yan, malilitaw na si Kibuloy. Baka makita nyo, si Kibuloy tatakbo na rin senador, Sus Mariosep. Panginoon ko, tulungan mo ang bansang Pilipinas, patawarin mo ang mga Pilipino, Panginoon. Baka pagka nandyan ang mga Duterte, nakabalik sa kapangyarihan, balik ligaya na naman si Kibuloy. Lilitaw na yan. Mawawala na ang kaso niyan. Madidismiss isa-isa. O kaya magiging bailable. Ganyan yan Ngayon, nasa na tayo? Impyerno. Tuta, ala na. Di ba? Sana mga kababayan ko, ang reaksyon dapat ng mga Pilipino dito, galit na tayo. Gaguhan ito, gaguhan. Ginagarapal tayo. Garapal itong mga Duterte. 3 senador sabay-sabay tatakbo bilang senador. Talagang garapal. Nakakapanginig ng laman ito. Ako tumatayo ang balahibo ko. First time sa history, di ba? Ang daming first time ni Canor Judas sa China. Minura ang Diyos. Di ba? Sa panahon ng kalamidad, yan si Canor. Nagjojok yan. Kahit namamatay mga tao, pumuputok ang bulkan. Nagjojok-jok lang yan. Pero si matindi magnakaw yan, mandrobo yan. Di ba? Pumatay ng tao, libo-libo. Ano ba? Ito naman, hindi fake news. Hindi rin naman to paninira. Ayan ang mga bangkay. Ayan ang mga pamilya ng biktima. Kaya nga may ICC. Tapos tatakbong senador. Tambay. Naging vice mayor, naging mayor, senador. Yan. Sa Pilipinas, tambay ka, magiging senador ka. 51 billion ni Polong, hindi mapaliwanag. Ninakaw yan maniwala kayong walang ninakaw dyan yung mga Duterte, mga magnanakaw yan. Sa Parmali, naniniwala kayo, walang ninakaw yung mga yan. Si Michael Yang ang kanilang conduit dyan, yung advisor ni Duterte. Michael Yang, na-inchik. Di nga daw marunong mag-ano yan sangkot sa mga sindikato ng Pogo-Pogo, kung ano-anong sindikato. Isipin nyo, Pogo, China, extrajudicial killing, Parmali, corruption, war on lahat ng kademonyo Kaya ako hindi ko ma-imagine ang extent. Kasabi ko, kung may lakas loob pa itong magdeklara na sila'y sabay-sabay na tatakbo, ay tinatarantado ang sambayan ng Pilipino. Baka ang inaisip ng mga Duterte, marami namang gagong Pilipino Nagagago ang mga Pilipino. Di ba? Garapalan to. Kaya tayo, garapal. Mga mamamatay tao. Judas sa bayan, mga tuta ng China. Mga bastos. Protector ng rapist. Protector ng pogo. Ano pang walang fake news dati yan.
Oh, yan ang talagang ano dito. Baliwala na kila Duterte, miski si Inday Takaw nga, di ba? Nilaspag ang pera ng bayan, 125 million. Eh, chicken lang sa kanila yan. Eh, yung pala, 125 million, 11 days nilaspag ang pera. Chicken feed pa yon. Alam nyo kung bakit? May panahon pala ng COVID, 480 million taon-taon. Ang confidential fund, mayor lang ng Davao yan. Diba? Hindi ko ma-imagine. Ito yung nabuking. Paano yung mga hindi nabuking king nila Bongo? At maniniwala rin ba kayo na walang kinita yang si Duterte sa Pogo? O, di ba? At ang Pogo, sindikato. Di ba? Sindikato. O sinasabi din ng mga report nila Las Cañas, pagpatay ng tao, di ba? Yung si Kibuloy, sindikatong kulto. Ako nga, halo-halo ng issue, sabi ko. Araw-araw naman kami nagbablog, si Atty. Enzo. Hindi naman tayo nagsisinungaling. Hayat nakikita na atin ang mga kalokohan na nangyayari sa Pilipinas. Itapos ganito, di ba? May lakas loob, ba? Nakakalungkot yan, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang ito, pag nanalo yan, tatlo na yan. Naku po. Naku po. Panginoon ko, patawarin mo ang bansang Pilipinas. Bakit kami nasasadlak sa ganito? Hanggang saan tayo pupulutin? At pag nanalo yan, tatlong senador na yan, malakas na yan, babalik yan, ang balikos niyan, 2028. At isipin nyo, 2028, tatakbo daw si Baste. Naku po, ako'y masuka-suka. Si Baste Duterte, tatakbo daw, 2028. Presidente, anak ng 7 kwek-kwek ng Davao. Nakakasuka po, no? Na-imagine nyo yung mangyayari. Pagkatakbong senador, biro nyo, hindi pa nga nananalong senador, may plano ng tumakbong presidente, tambay, anak ng 7 kwek-kwek kayo sa Davao talaga. Panginoon ko, patawarin mo itong aming bansa. Bakit kami nagkakaganito? Ano na po nakakasuka. Si Baste Duterte tatakbo presidente. Sabi ko, Panginoon, parang gusto ko na magpenitensya. Parang magpenitensya tayo sa Diyos eh. Parang, ano ba, Panginoon, tulungan mo ang bansang ito. Diyos na lang makatutulong sa atin. Naintindihan niyo siguro yung ating damdamin, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Garapan, sobra. Sabi ko nga, pagka sabing tatlong senador, si Canor, si Polong at si Baste, tatakbo ng senador, meron agad balita, galing din sa kanila, si Baste daw, si Baste lalabang presidente sa 2028. Ay, sus Mariosep. Ako'y napapano. Sabi ko, paano ko iba-vlog to? Anong una kong sasabihin? Pwede ba magmura? Saan ako magsisimula? Presidente, Baste Duterte. Wala. Ewan ko. Hindi ko alam ang sagot kung bakit nangyayari ito. Ang alam ko lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi tayo nagkukulang ng pagmumulat sa mga tao. Actually, hindi na nga kailangang imulat eh. Kitang-kita na. Bubuksan nyo na lang yung mata nyo sa mga nangyayaring kawalang hiyaan, sa mga nangyayaring kalokohan, katarantaduhan sa bansang Pilipinas. Hindi na nga natin kailangan ipagsigawan ito. Paghuhudas nila sa China, yung ginagawa sa atin ng China, yung Pogo, yung mga pagpatay ng tao, yung mga korupsyon sa panahon ni Duterte. Public knowledge lahat yan. Nandyan na lahat yan sa harap natin. Hindi yan pagbibintang. Hindi yan fake news. Yan ay nandyan. Kung protektahan nila si Kibuloy, gano'n na lang eh. Biro mo, rapist. Di ba parang, hindi ko ma-imagine. Ang dami talaga. Saka nakakita, rapist, pinoprotektahan.
si Duterte pa ang administrator ng property ni Kibuloy. Saan kayo nakakita ng ganyan? Yung property ng kulto ni Kibuloy, si Duterte ang administrator. Kaya sabi ko, grabe. Sabi ko, saan pupulutin ang ating bansa? Sobra, sabi ko, napakatindi ng magiging laban natin, mga kabunyog, mga kababayan. Tumitindi ang laban. Tumitindi ang laban. Hindi na lang to politika. Laban na to ng buhay ng ating bansa. Yung kaluluwa ng ating bansa. The heart and soul of the nation. Yung puso't kaluluwa ng ating bansa. Hindi to na lang politika eh. More than politics. Mahigit pa sa politika. Labanan na to ng kultura, ng values, ng kaisipan ng mga Pilipino. Tayo ba'y papayag na tayo babastos-bastusin nitong pamilya na ito, Duterte, na napakaraming kasalanan sa bayan, sandamakmak na atraso po sa bayan. Di ba? Kaya sabi ko, hindi na mabigat ang laban. Mabigat. Kailangan tayo mga kabunyog, magsama-sama tayo kung mahal natin itong ating bayan. Kumilos tayo. Dahil ako natitiyak ko talaga, mga kabunyog, bubuhos ang kwarta sa 2025. At yung mga Duterte, handa ang China dyan na i-finansyan. Talagang magpapaula ng kwarta yan China sa mga different channels nila. Kung paano nila yan gagawin. Mga sindikatong Pogo, bilyon-bilyon ng pera ng Pogo na galing sa kriminalidad o yung pera ng Pogo, yung galing sa China, yan ang magpipinan sa mga Duterte. Humanda tayo mga kabunyog, mga kababayan. Maghanda tayo. Talaga bang papayagan natin manaig itong mga kasamaan? Di ba? Diba? Tignan nyo ang gagawin ng mga yan. Alam mo kasi nila, maraming naghihirap ng mga Pilipino. Tignan nyo, yung microcosm ba yun? Ito, ano to? Tignan nyo yung Bamban Tarlac. Daming naloloko yung Alice Guo na inchik na yan. Yang si Alice Guong sindikato. Hindi naman talaga Pilipino yan eh. Talaga naman booking na inchik yan. Pero bakit sa Bamban Tarlac may mga fans yan na gustong-gusto siya? Alam nyo, ginawa lang naman ng sindikato dyan, simple eh. Habang kumikita sila ng bilyon-bilyon sa mga pogo-pogo na yan, binubusog nila, sinusupalpal nila ng ayuda yung mga mahihirap na kababayan natin sa Banban. Sinusupalpal ng ayuda. O di, ang tao naman nagugusto sa sobrang kahirapan. Yan ang ibig kong sabihin. Ganyan mangyayari sa Pilipinas. Sa sobrang hirap ng mga Pilipino, tinatanggap na lang nila kahit alam nilang mali. Alam naman ng mga tao sa Banban na yung mayor nila inchik na sindikato. Maliban na lang kung di ka matino. Alam nila yon. Na yan ay inchik yan, hindi yan Pilipino, manluloko yan, manggaganto yung Alice Guo na yan. Sindikato yan ang Pogo. Ano yan eh? Establish yan. Walang question. Kaya lang, marami mga Pilipino nagbibigay naman doon ng ayuda dyan sa Banban. So, tinatanggap na nila. Ganyan mangyayari sa buong Pilipinas. 3 Duterte, magsesenador. Tapal ng ayuda, pera, kwarta, lahat. Sila ang droga. Parang ito mga Duterte, ito ang drogang masama na pumasok sa kaluluwa ng mga Pilipino. Itong mga Duterte, ang naging pinakamasamang droga at salot na epidemya sa Pilipinas, hindi COVID. Itong Duterte ang pinaka naging pandemic sa Pilipinas. Sila ang pinaka-virus. Dahil maraming mga Pilipino, dahil sa mga Duterte, dahil kay Canor, lalo na kay Canor Rodrigo Duterte, itong virus na ito, nung pumasok si Duterte sa utak ng mga Pilipino, maraming mga Pilipino tinanggap na lang
na tama pala ang pagpatay ng tao. Oh, di ba ganyan? Pag may namamatay na tao, nagpapalakpakan ng maraming Dutards. Ano nangyari? Kahit murahin ni Duterte ang Diyos, minura niya ng Diyos, minura ang Santo Papa, walang galang, nagpapalakpakan ng mga Pilipinong nalinlang ni Duterte. Kaya si Duterte ang virus. Kahit anong nangyari sa Parmali, kitang-kita namang dinurobo ang pera. Pinagtatanggol nila si Duterte, sila Bongo, huling-huli na. Di ba virus yan? Kasi yung virus, sakit yun eh. Nawala sa katinuan eh. Hindi na nakapag-isip. Pagpatay ng tao, pagnanakaw, pambabastos, sinanggap lang nila. O ito pa isa. Kahit nang rape si Kibuloy, at ang nagsasabi in public sa Senate hearing, yung biktima na batang babae, ni-rape, detalyado pa. Umiiyak pa yung babae. At marami talagang nagbulgar dyan. Ha? Rapist na to si Kibuloy. Ha? Rapist! Manggagahasa po ha? Ng isang batang babae na publicly. Imagine nyo, dahil kakampi ni Duterte yan, itong mga ibang Pilipino, mga Dutards, kinakampihan yung rapist. Saan kayo nakakita ng ganyan naman po mga kababayan? Yan yung virus na sinasabi ko. So ang pinakamatinding virus na dumating sa Pilipinas, itong mga Duterte, nasira ang ulo ng maraming Pilipino. Kinakampihan nila si Kibuloy. Meron pa masabing, protect Kibuloy, nagrarally sa mga maisog rally na yan. Imagine. Yung ginagawa, ito pa isa. Inaapi tayo ng China. May isa pa yung kapwa Pilipino, naputo ng daliri. Binabastos tayo ng China. Nabuking itong mga kahudasan ni Duterte, mga secret deal. Maraming Pilipino pro-China. Pro-China. Dahil sa mga Duterte. Saan kayo nakakita ng ganyan? Wala silang pakialam. Basta sila, mahal na si Duterte. Virus ang nangyari. Virus. Pero matinding virus. Nasira ang tuktok ng maraming Pilipino. Hindi na alam yung tama at mali. Yung mabuti sa masama. Hindi na lang to politika. Kahit lang yung tama at mali, kung ano yung mabuti at masama, hindi na nakita. Basta Duterte. Ano ba to? Ito ba yung 666 ba to? Ano ba to? Satanas ba to? Kaya ako papaisip, siguro may pagka-satanas to. O kaya si Satanas siguro to eh. Ito hindi fake news. Sa totoo lang, nakita nyo naman. Nakita naman natin po. Tapos ngayon, tatakbong senador, sabay-sabay. Tapos 2028, baste. Ano to? Ito, hindi ito paninira, hindi ito dahil sa politika, hindi. Ito'y labanan na ng puso at kaluluwa ng bansang Pilipinas. Puso at kaluluwa na buhay na ng bansa natin nakataya dito. Ano pa ba yung values natin? Ano pa ba yung pinaninindigan nating values? Ang mga Pilipino pa ba'y naniniwala sa kabutihan? Naniniwala pa ba tayo sa katarungan? Ang mga Pilipino ba ay naniniwala pa sa kagandahang asal? Naniniwala pa ba tayo sa katotohanan? Naniniwala pa ba tayo sa pagiging matapat? Kasi parang wala na eh. Marami ng mga Pilipino, okay lang kahit sinungaling. Okay lang kahit magnanakaw. Okay lang kahit bastos. Okay lang sa kanila kahit mamamatay tao. Okay lang kahit protector ng rapist. Ano nangyari? Okay lang kahit hudas. Ganyan na po yan. Talagang mamimili tayo. Right or wrong. At ang bunyog, maliwanag po ang ating panindigan. Mula noon hanggang ngayon. Talagang ine-expose natin tong kademonyohan ng pamilya Duterte na ito. Total, ang kapal ng mukha nila, ginagarapan nila, garapalan talaga ang laban dito. Hindi tayo magbaback down, hindi tayo atras, hindi tayo titigil sa pagmumulat. Hindi na lang ito politika, mga kabunyog. Hindi po ito politika. Tama at mali. Saan maninindigan ang mga Pilipino? Pag nanalo yung tatlong Duterte na at sila Bongo, wala na. Babay na. Talagang pinasok na tayo ng virus. Matagalang laban ito. It will take 100 years bago makabangon uli ang Pilipinas.
baka talagang ito isang sumpa kung mangyari itong nakalagim-lagim na pangyayari sa eleksyon sa 2025. At pag nanalo yan, 2028, madali na sa kanila. Si Baste, ay, naku po. Walang tigil ito na impyerno. Yan po. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. At handaan China. Tandaan nyo, China ang magpipinance dyan. Pogo at China. Bukod sa mga ninakaw nilang pera, Pogo at China. Kasi bakit? Garapal. Sabi ko, garapal. Hindi ko ma-imagine nga. Kayo, na-imagine nyo ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.